Sobrang tuwa ko. Finally, nalaman ko na yung pinifishing ko pala na isda, yung nauhuli natin na isda, ay yung pala yung galunggong sa atin sa Pilipinas na tinatawag na saba dito sa Japan. At hindi ko yun alam, guys. Alam nyo ba, nung kabataan ko, paborito kong isang isda to. Isa tong isda na to sa mga paborito ko na laging nilalako sa amin sa Solis, sa Marilis, no? Yan ang madalas na nilalakong daing, tsaka yung fresh na isda. Tumpukan pa nga 7 pesos yata yun. So, eto pala yun, guys. Saba pala siya. At dahil napanood natin siya, may idea tayo. Thank you, Mami Loy. At mayroon tayong idea kung anong gagawin natin sa mga huli natin. Kasi sabi niya, masarap daw itong dinadaing. Sweet daing yata. Sweet tocino daing yata yung tawag niya. At binibenta nga daw nila to. Tapos, nagbebenta rin yata sila ng daing na bangus. So, napakasimple lang daw ng mga sangkap niya. Asukal na pula, asin, paminta, at bawang Ajinomoto. Tapos, minamasahe lang siya doon sa pinaka-isda na dinaing na hiwa, no? Tapos, ibibilad lang daw niya ng 30 minutes para medyo ma-absorb siguro nung isda yung asukal at medyo ma-dry siya ng konti. Pero walang araw na ngayon dito sa amin, guys. Kaya hindi natin alam kung paano natin siya i-dry dahil makulimlim ngayon at maulan. Pero gusto ko siya i-try kasi mukha siyang masarap. Kaya naman ng lola nyo, ayan todo ang aral natin ng paghahagis. Etong reel na to, kung matatandaan nyo, ito yung pinost ko nun sa isang reels ko na binigay lang sa atin ng ating kapitbahay. Etong 6 meters na reel ng lola nyo ay pambatuhang malayuan at kinakailangan natin tong gawin kasi kung gusto natin makahuli ng medyo mas malalaking isda. Kung ang gagamitin natin ay yung multiple hook na palagi nang ginagamit ng lola nyo ay medyo maliliit lang yun dahil nasa malalapit lang yun. At etong style na to ay pang malayuan. At kita nyo naman kung gaano kalalaki yung nahuli natin at sa loob nga ng isang oras ay nakahuli tayo ng mga ilang piraso kaagad na siya natin idadaing. At eto nga yung pagka-uwi natin, nilinis kaagad natin pero tinanggalan ko na kasi kaagad ng ulo. Ayan guys, may idea na tayo next time kapag ka nakahuli tayo ng isda at pag nagustuhan to ni Aska, malamang ito ang kanyang i-request. So, ganyan kalalaki yung galunggong dito na nahuli natin, guys. Sabi ko na nga ba, parang familiar sa akin tong isda na to eh. So, dahil nabiyak na natin siya ng pagganito, guys, ang biyak natin sa kanya ay as is na natin, no? Wow, nakita nyo yan? Fresh na fresh. O, diba? Sa tinik lang ako, guys, na wait, hindi pa mahiway lola nyo. Hindi ako pro sa paglilinis ng isda, guys, sa totoo lang. Okay. Parang nasasarapan naman ako sa may tinik. So, ayan guys, ganyan yung ginawa natin sa ating daing. Ang mendoksay, ang trabaho. Pero ang galing ni nanay ha. Taas ang kamay ko kay nanay. Nakakabilib yung mga ganong nanay guys. Mahalin nyo yung mga ganyang nanay kasi treasure ang tawag sa mga ganyang nanay. Napakasisipag. So, ayan guys. Ang una daw ilalagay guys ay asukal. Grabe lang sa hangin para may ipo-ipo. So, ayan guys yung ating asukal. And then, maglalagay tayo ng asin. Parang ang dami niyang asin na nilagay actually. Siguro para umalat, no? Tapos, naglagay din siya ng Ajinomoto. Ayan. Tapos, naglagay din siya ng paminta. Buti na lang talaga nakabili tayo ng paminta at napakadami nating pamintang handa. Grabe yung ulan. Tapos, dahil ayokong maghiwa ng bawang guys, ang ilalagay natin ay yung garlic paste. Haluin na muna natin to. Kaya lang garlic paste kasi yung ilalagay natin. Ayan. Dinamihan natin yung garlic paste natin. Medyo mamasama. Uy, yun yung lumipad yung mga gamit natin. Grabe yung hangin. Galit na galit. Dahil basa yung bawang natin. Ang hirap. Ayan. So, tapos ang next natin, so, ayan guys. Ang una daw, mamasahihin ng pinalamanan ng asukal. Grabe guys. Basa yung asukal natin. Dahil doon sa bawang. Ayan. So, ayan guys, baliktaran natin siya mamasahihan ng asukal. Ayan. Parang may iipo-ipo guys. Grabe. Medyo yung farm ko ang kinakabahala ko. Baka magkabali-bali yung mga pananim ko. Nadidistract ako guys. Nung lakas ng hangin sa labas, parang may ipo-ipo. Ipo-ipo, parang may bagyo. Pero walang bagyo maambon lang. So, dahil kumakapit yung ating asukal, malagkit dahil dun sa ating garlic na ginawa. Ayan. Okay. Papapatong-patungin na lang natin siya para ma-absorb nung nasa ilalim. So, ayan guys. At pa-absorb lang daw natin niya. Actually, kailangan na ipa-dry daw siya. Yung daing natin guys. Dahil umuulan ngayon, hindi natin sila pwedeng ihang sa labas. Ayan, dito na lang natin siya dinadry.
dito sa loob ng bahay natin. Pero, hindi natin siya totally idadry. Kumbaga parang pinapa-absorb na lang natin yung lasa ng ating ginawa. So, ito na guys, yung ating daing. Hindi na natin siya nabilad at nilagyan na nga natin siya sa ref pagkatapos natin siyang ipa-absorb yung ating mga ginawang tamis. Kita nyo naman, napakaganda ng kanilang itsura kahit na hindi natin siya napaarawan. So, ang gagawin natin, mag-aalmusal tayo ngayon guys ng ating daing. Pero sa isang kawali, maglalagay lang tayo ng ating used mantika para naman hindi sayang. Kasi nga pag daing guys, okay na yung used. Huwag natin lalakasan yung apoy kasi dahil matamis nga siya, ang mangyayari, masusunog agad yung asukal natin. Kaya kailangan ay mahinang apoy lang. Ayan, kung makikita nyo, medyo mainit-init na siya. Tapos hihinaan natin yung apoy guys. So parang hindi agad magtutong yung ating daing. Nako, mukhang masarap. Magpapakain tayo ng kanin ng di oras. So hininaan ko lang yung apoy niyan guys. Kasi kapag magtutong siya, hindi kainin ni Ate Aska. Okay, ituhin natin siya ulit sa ayan na guys yung ating breakfast for today's video. Let's eat! At mukha talaga siyang masarap. Pak! So, syempre, titikman muna natin at meron tayo ditong sukang may bagoong. Actually, tira ko to kahapon. Ayan. Tapos, tikman natin muna without rice. Ito yung tinanggalan ko ng tinik, guys. Tatakimas. Thank you, Mami Loy. Ang sarap! Mas bet ko to guys kaysa sa karne. Dapat talaga hinaan nyo yung apoy guys para hindi siya masunog at lasang-lasa nyo talaga yung lasa nung tinimpla natin. Syempre pinatulog natin siya na maghapon at magdamag sa rep para mas ma-absorb niya yung timpla. Sarap. Sausaw natin sa suka guys. Hindi ako nagsangag kasi sabi nila yung kaning lamig daw ang mas healthy pagka kinain nyo ng malamig. Hindi siya masyadong mataas sa sugar. Talaga mas. Sarap. Talong natin. Siyempre from farm. Ewan ko ba. Taglamig na guys. Pero may talong pa ako. Na nahaharvest. Sarap. Nagugustuhan to ni Ate Aska guys. Medyo ingat lang talaga sa sa tinik. Pero guys, ang sarap. Magugustuhan to ni Papa. Alam niyo ba yung mga Japanese hindi mahilig sa mga saba kapag maliliit pa? Naliliitan pa sila dyan. Gusto nila yung malaki. Kasi yun yung may mga cuts na. So yung Gigi pala yun. Nakalain mo? Yung Gigi na yun, yun yung paborito kong isda noon. Ito pala siya, saba. Tinatawag siya saba dito sa Japan. Gigi pala siya. Tapos nakasanayan ko papatay yung Gigi sa atin, naliliit. May malaki pala noon, lumalaki pala yung saba. Mga saba guys, lumalaki ng ganyang galunggong. Dito sa Japan. Ang sarap niyan guys. Seryosohan ko naman na to guys. Mahirap nang dumadaldal na habang kumakain. Tama-tama. Kaya yan, bumili na kayo ng daing kay Mami Loy. Kasi yung kanya walang tinik. Ito matinik. Pero okay lang. Kasi ako lang naman ang kakain. Grabe, ang sarap guys. Sabi sa inyo, huwag nyong lalakasan yung apoy nyo. Kasi para hindi masunog. At medyo malalasahan nyo yung caramel na lasa ng asukal na merong garlic flavor siya. Then guys, magsisiroso muna yung lola niya. Sarap. Find solace and peace in every day.